false witness po, mga kababayan. Yung paandar ni Ontiveros. Nako, meron din pa tayong ibubunyag dyan. Easy. At pag-usapan din natin yung banat ni VP Sara Duterte at tinawag silang bobo. Akala siguro ni Gadon na siya lang ang pwedeng gumamit nun. Hindi, totoo naman kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung talagang spokesperson ng Malacanang, tila medyo, ewan ko, ayoko naman sabihin bobo. Pero medyo mahina lang. Huwag naman bobo, banat, may masyado namang hard yun. Mahina lang ang comprehension. Let's make it in a very light naman. Baka sabihin naman niya, grabe ka naman banat, makabobo. Wala kang karapatang magsabi ng bobo kasi hindi ka abogado. Si VP Sara lang may karapatang magsabi ng bobo siya. Dahil siya abogado siya. Kaya tayo, ang sasabihin lang natin, mahinang nilalang. Lahat sila mahinang nilalang. Yung isa mahina sa prinsipyo, mahina sa gawa, sinungaling. Ito namang isa mahina sa comprehension. Mahinang nilalang talaga, di ba? Kaya kapag usapan natin yan, mga kababayan, dahil mainit na issue. Pero bago yan, painitin na kagad natin. Meron pong bagong revelasyon po si Topacio. Naka, Topacio! Ikaw talaga, oo. At meron siyang challenge dito kay Ontiveros. Pakingge ha. Katulad niyan si Rizzo Ontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako personal, nakausap kami. Sandali. Bago mo ituloy, para medyo mag-relax tayo, ito, alam nyo ito ginagamit ko. Inhaler galing sa Thailand. Hindi po ito sponsor baka kala nyo yung sponsor. Kasi marami na akong ginagamit na inhaler, iba-iba. Merong ganito. Kaya, ayan, inhaler. Alam mo naman tayo, nagpapabudol din tayo sa TikTok. Sa TikTok lang. Sa politika, hindi tayo papabudol. Meron tayong ganito, lavender, pampatulog naman ito, di ba? Ito, medyo sakto lang. Ito, matapang. Para si Rodrigo Roa Duterte ito, tsaka si Inday Sara. Ito kasi, parang si Marcos, mahinang nilalang, at tsaka si Atty. Claire. Naikonnect pa hayop. Kaya add to cart na ngayon nandiyan sa yellow basket. Hindi, wala po yellow basket dito sa YouTube. Pero parang meron product placement dyan Hindi ko alam ano meron doon. Witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Rizzo Ontiveros. Dalawang instances, personal. Yan, personal. Ibig sabihin, meron siyang kaalaman. Hindi ito yung chinismis, chinika-chika lang, o narinig lang niya, bulong-bulungan. Hindi, personal. Bakit siya mismo ang nalapitan? Nako! Ito talaga, yari na. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung nakonvict naman yung mga pulis. Yung kay Kian, yung may ganon, yung meron silang painting na nakaganon yung bata, si Kian. Ayoko na lang magsalita, pero meron sa akin nagsabi. Ayoko na lang sabihin, siyempre, baka patay na po yung tao. Si Kian! Ganon kagad yung sabi sa akin, si Kian! Kilala dito sa amin niya. Ganon ang kagad sa akin. Sabi ko, patay na yung tao, ikaw naman. Basta, si Kian. Yun ang kagad na sabi sa akin. Sabi naman ito. Kaya nga dito, tingnan mo. Talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, lumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing. So, dalawa silang nilapitan. Pwedeng siyang pasinungalingan ni Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito Minor. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot. Nako, dapat dyan, kidnapping. Kinuha ng walang pahintulot, minor. Abay, mahilig pala ito sa minor si Ontiveros. Di umano, allegedly. Sabi ni Topacio, hindi ako. Nililinaw lang natin. Rizzo Ontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG. Kasama yung
VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi Naku na po. namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. So pinuntahan pa sa Senado. Ito, sabihin, ito'y ano talaga, first-hand information. Ibig sabihin, talagang may hakbang sila. Pinuntahan pa nila si Ontiveros doon sa Senado dahil nga yung minor, ay, naku po, grabe ang ginawa. Hindi, sandali. Hindi ginawang ano Ay, ibig sabihin yung kinuha na walang pahintulot para maging witness. Meron pala itong pattern. Ano bang ang tawag doon sa mga may pattern? Hindi, yung may mga pattern, di ba sa Amerika, mga napapanood natin sa pelikula, anong tawag doon? Yung kunwari, may pattern siyang pumapatay ng tao. Anong tawag doon? Serial killer. Ibig sabihin, may pattern. Paano kaya kung may pattern, magtanim ng witness? Anong tawag doon? Serial witness. Planting. O baka naman na serial liar, pwede rin. O serial kidnapper, pwede rin. Hindi natin alam, pero Ontiveros, kailangan mo nang sagutin ito kasi ito mismo si Topacio, abogado. Kaya nga may der siya sa dulo. Tingnan ninyo yung der niya sa dulo, ha? Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung Nako. isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Ontiveros sa Binigyan ng pera, binigyan ng e-bike? Maging witness? Ano kaya e-bike yun? Ducati kaya yun? Kasi lintik yung presyo ng e-bike ng Ducati, ha? Nakakita ko. Grabe. Dinaig pa ang big bike. Hindi. Pero ano kayang e-bike yun? Baka naman yung e-bike na tig 20 mil lang ang binigay sa inyo. Noong abogada na connected kay Risa Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Talaga? Hindi na may pagkakaila yun. Naku po, patay tayo dyan. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag niresearch Naku po! nyo. Kaya Naku! etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya Naku po. ni Senator Risa Ontiveros Naku! para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari. Strike 3 na yan. Strike Kay three. Risa Ontiveros. Naku, may tawag na dyan. Yan na ba yung tinatawag mo serial false witness? Planting false witness? Yan na ba yun? At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay Nako, ng personal. minor Mahalaga yan. kinuha nung grupo ni Risa Ontiveros. Pati yung Nako. sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nako po. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern. Yun. Sa Pattern. Sa law on evidence, admissible yung mga previous acts. Nako, grabe Sa mga batas daw, ang ganda nung sinabi ni Senator Topacio. Ay, Senator. Hindi, di ba, ang ganda na sinabi niya sa korte daw, kinukonsider ang pattern. So, kunwari, pattern na may nangyaring patayan, ikaw involved doon, patayan dito, ikaw involved doon, patayan dito. Same yung klase ng pagpatay, di ba? Tapos dito, ikaw yung naprove. So, ibig sabihin, may pattern. Patay tayo dyan. To prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Nako. Ano? Binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng Nag-girlfriend ka pa, bubugbugin mo naman. mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. Ayan, At siguro dapat. ipapayo ko dito sa
abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng Yun. 20th Congress dun sa Ayun. Senado. Nako. Attorney Torion, yung pinakamalupit na abogado ng diyan sa KOJC. Maganda mag-ain ka ng ethics complaint, 'di ba? Dito kay Ontiveros para sobra ito, hindi maganda ito. Kung totoo ito kung totoo ito, hindi maganda ito, mantaki mo isang senador. At saka ang dami pang involved diyan. Na-involved dyan yung sinasabi, si Torre, nandun din daw. At saka yung Office of the President through the Office of the Special Assistant to the President. So, ibig sabihin, this is a organized, di ba? Organized propaganda, organized na i-discredit ang Vice President of the Republic. Organisado ho ito. At damay nga din po mismo etong si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte. Ako sa tingin ko talaga the main target here is VP Sara Duterte. Alam naman nilang si Duterte di natatakbo Si Pastor naman, hindi naman talaga politician yan, di ba? So, ang talagang target nila dito si VP Sara Duterte. Kaya lang, hindi nila mahuli-huli si BP. Wala silang makuhang yung siyempre paano ka ba naman mahuhuli kung wala ka namang makukuhang ebidensya? Pinus nila ng pinus siyang confidential fund. Wala namang kwenta. Di ba? Niratrat nila yan sa kamera. Nagbayad pa sila ng 150 million di umano sa mga congressman bawat para lang pumirma. Hindi rin naman tinanyo. Dalong sumabit dahil sa hindi dumaan sa tamang proseso. Ngayon, eto na, di ba? Isahin ro ito sa gagamitin. Sana nila yung kasi sinabi doon isama mo yung binigyan mo ng sako-sakong baril si BP Sara Duterte. Alam mo kasi, hindi tatayo sa korte yan Hindi pwede yung gayon. Sasabihin mo lang, binigyan ko ng sako-sakong baril si BP Sara Duterte. Paano niya bubuhatin yun? Nasa ibibig yung isa, nasa paa yung isa, nandito sa dalawa yung nakaganon, sako-sako, ang dami niyang daladalang baril. Hindi maano yun. Kasi tatanong dyan, paano mo ba binitbit yan? Paano mo ba binigay yan? Kanino ba binigay yan? Kay BP Sara Duterte ba? Hindi. Yung security niya. Oo. Sino yung security niya? Maraming tanong dyan Sigurado ka ba na dun sa pagbigay sa security, binigay kay BP Sara Duterte? Tataob siya dyan. Kaya ako siguro, siyempre tumatakbo na yung kaso. Kasi, di ba, ang balita nga natin, walang kwenta yung kaso. Lahat ng ikinaso nila kay Pastor Kibuloy, lumalaglag, as in humihina, bumabagsak dahil yung mga witness walang kwenta. Siguro natunugan niya, shit, yari tayo dito, mas mabuti pang umamin na lang ako sa katotohanan. Di ba? At anyway, the truth will set you free. Yun ang totoo dyan. Hindi kasi sabi nila, mahirap pagkatiwalaan niya. Kung totoo yung sinasabi niya, binayaran siya, bla bla bla. Alam mo, lahat naman tayo nagkakamali Meron tayong mga pagkakamali. And the only way na para maituwid yun is doon tayo sa God's way. Or yung sinasabi nating, the truth shall set you free. Ano ibig sabihin nun? Pumanig ka lang sa totoo. Everything will be fixed. Everything will be okay. Masalamuot man. Mahirap man. Masakit man. Pero pag ikaw pumanig doon sa katotohanan, maaayos yan eventually. Bakit? Sabi ng Diyos yan di ba? You follow me, siya nang bahala doon sa mga. Kaya nga, di ba, that's the main theme of every Christian church is yung change. Di ba? Pagbago ka, everything, pamilya mo maayos, kamag-anak mo, relationship mo, school mo, career mo, mahirap. Hindi yan instant, hindi yan magic. Pero because you follow that way, you follow God's way. Kasi dalawa lang yan human ways or God's way. Hindi pala ways. Baka sabihin tayo human way. Tsaka God's way. Yun po yun. So, malinaw na malinaw doon. Kaya niya siguro sinunod na, sandali, mukhang sasabit na tayo dito. It's about time to tell the truth, nothing but the truth. Di ba? Yun na yun. Para maayos na. Para maayos na lahat. Yung pala, ang pinakapunto dito talaga, mga kababayan, sabi nga ni Topacio, meron talagang
pattern si At Ontiveros. sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Nako! Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Oh,